Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Sa araw pong ito, wala po tayong ibang gagawin kundi pasalamatan at awitan ang ating Panginoon. Damhin mo ang presensya ng Diyos at lahat ng papuri ay nararapat lamang sa Kanya. Sige po, tayo po'y magpuri sa ating Diyos na buhay. Wow.
tatak ng buhay sa aking kahinaan, sa bawat tuhod at panalangin. Di mo ako iniwan, Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga
Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa unang Korinto, Kabanata 11, talatang 26, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ang pag-alala sa pagkamatay ng ating Panginoon ay nagsasaad ng pagmamahal niya at sakripisyo sa krus upang ikaw ay lumaya at upang bayaran ang lahat ng ating kasalanan. At sa atin pong pagtanggap ng tinapay at sarong ito, tayo po'y manalangin sa ating Diyos. Sige po, iyuko po natin ang ating mga ulo, ipikit ang ating mga mata at manalangin po tayo. Panginoon, sa pagtanggap po namin ng tinapay at sarong ito bilang pag-alala ng iyong katawang binayubay at sarong nagpapaalala ng dugong tumulon doon sa krus ng Kalbaryo, kami po'y nagdideklara na sa pagtanggap namin ng tinapay at sarong ito, kasama mong ibibigay ang kasaganaan, kalayaan at kagalingan sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Dahil sinabi mo sa iyong salita na sa latay at dugong tumulo, magandang buhay ay aming tinamo. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya at habag na patuloy mong pinararanas sa bawat isa. Ikaw, O Diyos, ang mapaluguran sa lahat ng ito. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang saro. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa pangalawang Samuel, Kabanata 24, talata 23, nang maibigay niya ang lahat ng ito ay tinugtong pa niya. Maging kalugod-lugod nawa ang inyong handog kay Yahweh na inyong Diyos. Mga kapatid, magbigay tayo ng nararapat sa ating Diyos, sapagkat hindi siya kung sino-sino lamang. Dahil siya ang ating Diyos na makapangyarihan na nagbibigay ng ating pangangailangan. Kaya't huwag tayong matakot na ibalik ito sa Kanya at gayon paman hindi siya tumitingin sa salapi. Bagkus sa puso ng isang tao kung totoo bang nagbibigay o hindi. At sinusuri ng Diyos kung gaano kalaki ang iyong pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Kaya bago tayo magbigay, siguraduhin muna natin na ito ay kalugod-lugod at nararapat sa Panginoon. Lagi nating iisipin na sa ating pagbibigay, mas mahalaga sa Panginoon ang quality over quantity. Give to the Lord what belongs to the Lord, and give what He truly deserves. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Sige po, tayo po ay magbigay. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offerings sa mga accounts na makikita po ninyo sa inyo pong mga screen. God bless. Happy Lord's Day to everyone. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. May you all be blessed with the message that I am about to share this day. My topic that I would like to share is entitled, Doing a Beautiful Act for God. Doing a Beautiful Act for God. I would like to read the Bible in the book of Mark, chapter 14, verse
3-9 in Tagalog Bible. Ito po ang sabi, samantalang siya ay nasa Bitanya, dumulog siya sa hapagkainan sa bahay ni Simon na isang kitongin. May dumating na isang babaeng may dalang garapong alabastro na puno ng mamahaling pabango na purong nardo. Binasag niya ang garapong alabastro at ibinuhos niya ang pabango sa ulo ni Jesus. Ang ilan sa mga naroroon ay lubhang nagalit at nagsabi, bakit niya sinayang ang pabango? Naipagbili sana ito ng higit sa 300 denaryo at naipamahagi sa mga dukha at pinagalitan nila ang babae. Ngunit ang sabi ni Jesus, hayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya ginagambala? Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Sapagkat ang mga dukha ay lagi ninyong kasama tuwing nais ninyong magagawa ninyo sila ng mabuti. Ngunit ako ay hindi ninyo laging kasama. Ginawa ng babaeng ito ang kanyang makakaya. Ipinagpauna na niya ang pagpahid sa aking katawan para sa aking libing. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, ang ginawa niyang ito ay mababanggit. Ito ay magiging isang pag-alaala sa kanya. Kapatid, kung meron ka mang gustong pahangain, sana si Lord na yun. Kung meron ka mang gustong i-impress sa buhay, ang Panginoon na yun dapat. Sabi ni Apostol Pablo, I make it my goal to please God. Maging goal din natin na i-please si Lord. I-impress siya sa lahat ng ating ginagawa. Gumagawa tayo ng isang bagay na ikalulugod niya. May dating sa kanya at nagmamarka. Let us do something that will impress God. Something that has an impact. And something that leaves a mark that is beautiful in the eyes of God. I would like to challenge everyone to start doing beautiful acts for God. This is my topic today. Paggawa ng mabubuti, magagandang bagay para sa ating Panginoong Diyos. Our text in Mark chapter 14 tell us the story of a lady who anointed the Lord Jesus in the home of one, Simon the leper. In response to what she did, Jesus said, she has done a beautiful thing to me. Binasag ng babae ang mamahaling pabango at ibinuo sa ulo, sa katawan at paa ng Panginoong Hesukristo. Namangha, nagulat at lubhang nasiyahan ang Panginoon. She has done a beautiful thing to me. Maganda ang ginawa niyang ito sa akin. Alam ko, lahat tayo ganito din ang pinapangarap at nais gawin. Ang i-impress ang ating Panginoon. And Jesus was impressed enough. Kaya't nasabi niya, hanggat ipinangangaral ang mabuting balita, ang ginawa ng babaeng ito ay hindi makakalimutan. What makes that act beautiful to Jesus? Ano yung aktong ginawa ng babae na ikinaganda at ikinatuwa ng Panginoon? I would like to share 5 thoughts on doing beautiful acts for God. Number 1, a beautiful act for God will not count the cost. A beautiful act for God will not count the cost. Hindi mo kwenta ang ginagawa mo para sa Diyos. Hindi mo binibilang kung gaano ito kamahal o gaano ito kahalaga. You just want to give your best for the Lord. He deserves your best. This lady gave what was probably one of her most prized possessions. The scripture says that she brought an alabaster jar of a very expensive perfume made of pure nard. Ang pabango ay nagkakahalaga ng isang buong taong sahod ng isang manggagawa. Mamahalin yung pabango. Pero hindi niya binilang ang halaga. Hindi niya kwinenta ang halaga. She did not count the cost in what she has done. Basta niya lang ibinuhos, kahit mamahalin yun, hindi siya nang hinayang.
And Jesus said, He has done a beautiful thing to me. Kapatid, wag mong binibilang ang binibigay mo sa Panginoong Diyos. Ito man ay perang itinatanim mo or sa ginugugol mo sa church, sa ministry, sa iyong pag-attend sa simbahay. Ito man ay ang talentong ginagamit mo sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at sa ating kapwa. Do not count the cost. Just do your best. Give your best shot in serving the Lord. Give your best in loving God, in serving the people. When you do, whatever you do for God, for your family and others, do not count the cost. Dahil mo pagparakwentahon, diri magparahinayang, diri maghinagas, diri magparaisip. Do it for God. Let's do it for people. We love while they are still alive. Sabi nga ng isang tula, bring me all your flower now, whether pink or white or red. I'd rather have one blossom now than a truck load when I am dead. Aanin mo pa ang isang truck na bulaklak kung patay ng pagbibigyan mo. Pero kahit maliit na bagay na ibinibigay ng galing sa puso, ginagawa yun habang may pagkakataon pa. When you do beautiful acts for God, do not count the cost. Mamahalin man o mumurahin, o mahalaga man sa iyo, basta para sa Panginoon, handa kang magsakripisyo, handa kang magbigay. A beautiful act for God will flow from a heart of humility. The Bible says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Si Maria ay nagpakita ng pagpapakababa. He showed a deep humility on what she did. Biro mo, binuhos ang pabango sa ulo hanggang sa paa ng Panginoon at pinunasan niya ang paa ng Panginoon ng kanyang buhok. It was an act of humility. Only servants normally touch feet. Mga katulong lang o alipin lang ang humahawak ng paa ng iba. Nilugay niya ang kanyang buhok upang ipamuna sa paa ng Panginoon. Bad image yun marahil sa tingin ng iba. Pero wala siyang pakialam. She didn't mind kung ano man ang sabihin ng mga tao sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang sarili. Ibinaba niya ang kanyang reputasyon. Basta alam niya, ginagawa niya yon para sa Panginoon. Gumawa tayo ng mga bagay sa Panginoon, hindi para sumikat at magmukha tayong bida. Si Jesus lang ang dapat may taas sa ating buhay. Sabi ni John the Baptist, I must decrease and He must increase. Sabi ni Apostol Pablo, all of Him and none of me. When you do your best, do it with humility. Whatever you do all things for the glory of God. Kahit ikaw na yung nasaktan, ikaw pa din ang magpakumbaba. Kahit ikaw na yung naapi, ikaw pa din yung umunawa. Kapag may nagkakasala, marunong ka magpatawad. At marunong ka ding humingi ng tawad. A beautiful act for God is always done in humility. Kakampi mo ang Panginoon pag mapagpakumbaba ka, kapatid. It can touch and change lives forever. Meron isang kwenton, meron isang pastor na kinonfront ng isang mamang galit na galit. Pumunta sa opisina ng pastor, galit na galit. Madaming sinabing mga paratang at mga maling akusasyon laban sa pastor. Ang daming mga hindi totoong paratang. Matapos magsalita, yung galit na mamang yun, tinanong niya ang pastor kung ano ang masasabi. Tumayo yung pastor, pumunta ng toilet at nilagyan ng tubig ang isang maliit na palanggana. Nagulat yung lalaki nang makitang daladalang palanggana at nagtanong siya kung bakit. Sumagot yung pastor, kahit di po totoo ang mga paratang at akusasyon mo, pero dahil sa ikaw po ay galit, hihingi na lang ako ng tawad sa iyo. At hiniling ng pastor na hugasan niya ang paa ng lalaki. The man broke in tears at this act of humility.
and open his heart to the Lord. Kakampi mo ang Diyos pag mapagpakumbaba ka. Kahit apihin ka ng mundo, kahit ano man ang sabihin sa iyo ng mundo, pakababa ka lang kapatid, kakampihan ka ng Panginoon. Pangatlo, a beautiful act for God can be criticized. It can be criticized kapag gumagaw ka ng mabuti. In verse 4 and 5, it says, there are people who began to criticize Mary harshly. Ano ba yan? Sayang! Sayang! Bakit ibinuhos pa? Madaming nagalit, madami ng hinayang sa ibinuhos na pabango ng babae. Ang daming nagalit, ang daming nag-criticize sa ginawa ng babae. Similarly, when we do beautiful things for God, there may be people around you who will criticize you. Kapag may ginagawa kang best kay God, hindi lahat sa paligid mo masaya. Ang iba kukontrahin ka, ang iba ikikriticize ka. Manghihinayang, mauuyam sa imo, sa paghatag mo, aawayin ka. Baka awayin ka ng mister mo, awayin ka ng kasama mo, awayin ka ng kusino. Dahil nanghihinayang sa pagbibigay mo, mauuyam sa paghatag mo, sa pag-tithes mo, sa pag-first fruit mo, sa pag-seed mo. Lalo na kapag super sipag ka, aktibo ka sa gawain. Kapag on-fire na on-fire ka, ikikriticize ka, may pipigil sa'yo, may hahadlang sa'yo. Baka karinig ka, sobra na inanapag sa Diyos mo, makalampas ka na sa langit, kumunong ka na, may pipigil sa'yo, may hahadlang sa'yo. Kapag nagpapagamit ka kay Lord, naka, mayroong kukontra sa'yo. Permi ka na lang sa simbahan, permi ka na lang Bible. Kung gumagawa ka ng mabuti at your best para kay Lord, huwag kang ma-discourage kahit na may nagkikriticize sa iyo. Huwag kang ma-discourage. Ang puno na namumunga, binabato. Ang puno na namumunga, binabato. Ibig sabihin, namumunga ka. Kaya ka binabato. Pang-apat, a beautiful act for God should point people to Christ. Let the people know how you honor God. Let them see how you serve God. Hamon din ito sa kanila. Hamon din ito sa mga tamad. Sa mga ayaw maglingkod kay Lord. Na makita nila kung gaano ka kasipag, gaano ka katindi maglingkod kay Lord. Let it be a challenge to them to serve and honor God the same like you do. Ipakita mo, ipaalam mo, hayaan mong magkaroon ng consciousness ang mga tao sa paligid mo sa paglilingkod na ginagawa mo. Na makita ka, mahalata ka, matindi to, masipag to, pinipigilan na, go pa rin. Kahit pagod, sugod, maski halhal, balbal, walang kapaguran, samantalang iba, wala namang ginagawa, piling pagod lagi. Ang pagsimbahay mo should point people to Christ. Ang pag-church mo should point people to Christ. Ang pag-imbita mo, pag one-verse evangelism mo, ang panalangin mo, ang giving mo, ang pagtulong mo, ang pag-connect group mo, ang mga patutuo mo, transformation mo, ang pagbabago mo should point people to Christ. Hayaan mong makita nila na may mga tao pa palang matinding magmahal sa Diyos. Hayaan mong makita nila na meron pa palang mga taong faithful, meron pa palang mga taong matinding mag-serve kay Lord at gayahin ka nila sa ginagawa mo. Be the best Christian disciple you can be. Be the best Christian disciple you can be. That they may say, I want your God to be my God. I want your church to be my church. Na marinig mong sabihin nila sa iyo, kapatid, natutuwa ako, nabibless ako sa ginagawa mo. Sa faithfulness mo kay God. I want to do the same. Gagawin ko rin ginagawa mo. Lastly, a beautiful act for God will not be forgotten. The Lord said, whenever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her.
The beautiful thing you do for God is recorded in heaven. Lahat ng ating ginagawang kabutihan para kay Lord, lahat ng ating paglilingkod, dito nakakalimutan ng Panginoon. Nakarecord ito sa aklat ng langit. It is recorded, it will be remembered, and it will be rewarded. Si Lord ang magre-reward sa iyo, kapatid. Ano ba ang pinagagawa ng Diyos sa iyo? Anong pinagagawa ng Panginoon sa iyo? Do your best. Galingan mo at paghusayan mo. Ang ating gantimpala ay nakakasiguro po tayo, kapatid. Our reward is assured in heaven because He will not forget the beautiful things we do to glorify Him. Ang pinakamatinding reward na matatanggap natin ay ang sabihan ka ng Diyos na, well done, good and faithful servant. Well done, good and faithful servant. Mary is remembered for her beautiful act. Ikaw, kapatid, what will you be remembered for? Kapag nabanggit ang pangalan mo, ano kayang maalala ng mga tao sa iyo? Si brother ay matinding soul winner yan. Magaling na connect group leader yan. Ay nako, anointed worship leader yan. Ay nako, kahit may pinagdaan ng problema yan, nagpapatuloy yan. Sana ganun, kapatid. Kapag nabanggit ang pangalan mo, napakasubmissive ng taong yan. Sobrang bait niyan, sobrang generous niyan. Napaka-committed, very loyal sa pastor yan. Super love si Lord niyan. Make a mark that cannot be erased. There was a missionary named John Patton. Inilibing siya sa lugar kung saan siya nagmisyon. He selflessly ministered para sa Diyos at napakadaming nakakilala sa Panginoon. Sa lapida niya ay may nakaukit na mga kataga. Here lies John Patton. When he arrived, there were no Christians, only heathen. When he left, there were no heathen, only Christians. What will you be remembered for? Kapatid, when you do your best and beautiful act for God, do not count the cost. Huwag mong kwentahin. Just do your best. Do it with humility. Si Lord ang bida, magpakumbaba ka lagi. Pakababa tayo lagi. Handle criticism gracefully. O may mga bumabatikos kumukunta sa iyo, hayaan mo lang. Basta ikaw naglilingkod kay Lord. Point people to Christ. Si Lord ang ituro natin. Si Lord ang itaas natin. And your acts will not be forgotten by the Master and others. Ang ating ginagawang paglilingkod, hindi ito makakalimutan, lalong-lalo na ng ating Panginoong Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon, sana po ay may nakuha po tayo, may nasalo po tayong mensahe sa araw na ito. Palapakan natin ang ating Panginoon. Sige po, magsitayo. Itaas ang mga kamay. At ako'y nagdideklara, ang kapayapaan ng Panginoon sumaating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kaloob at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaling sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buglingong darating, at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!